16 Filipinos ang nakapasok sa 2024 World's Billionaires list ng Forbes. Sila yung mga taong may net worth na hindi bababa sa $1 billion o 57 billion pesos. 14 sa 16 Filipinos na ito ay ethnic Chinese. Bakit puro Chinese o may dugong Chinese ang pinakamayayaman sa Pilipinas? Saan nagsimula at paano nangyari na halos sila na ngayon ang kumokontrol sa bansa? Ang ethnic Chinese na pag-uusapan natin sa video na ito ay mga Filipino citizens na halos lahat ay lumaki at ipinanganak sa Pilipinas, ngunit may 100% na dugong Chinese dahil ang kanilang mga ninuno ay nag-migrate sa Pilipinas mula sa China. Tinawag natin silang Inchik galing sa salitang Malay na insik na ang ibig sabihin ay kagalang-galang na uncle. Nagkaroon ng pang-asar ang mga Pinoy na Inchik, Behu, Tulo, Laway, kaya naging kainsu-insulto ang salitang Inchik. Filipino-Chinese ang mas kaaya-ayang tawag sa kanila o Chinoy na pinaikling Chinong Pinoy. Chinese Mestizo naman ang tawag sa mga half Chinese, half Filipino. 1.5% ng ating 110 million na populasyon o tinatayang nasa 1,650,000 ang bilang ng mga ethnic Chinese sa bansa. 23% naman o tinatayang nasa 25 million ng ating populasyon ang may lahing Chinese. Napakahirap na sa ngayon na maging Filipino citizen para sa foreigners maliban na lang kung mag-aasawa ng isang Filipino. Kaya paano nga ba naging Filipino ang nationality ng mga ethnic Chinese na nandito sa bansa? Bago pa ang kasalukuyang sinusundan nating 1987 Philippine Constitution ay nagkaroon ng ibang mga patakaran at naging mas madali ang pagpapahintulot sa mga foreigner na maging naturalized Filipino citizen. Kagaya na lamang ng 1899 Malolos Constitution na nagsasabing Filipino citizen ang sinumang ipinanganak sa Pilipinas kahit ano paman ang ethnicity o lahi ng kanyang mga magulang. Sa batas na ito ay Filipino citizen din ang kahit sinong naninirahan sa bansa ng at least 2 years at nagbabayad ng tax. Naging tulay din ng mga Chinese na maging Filipino citizens ang kautusan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bigyan ng citizenship ang mga karapat-dapat na foreigners. Hindi pinapayagan ng China ang dual citizenship, kaya naman ang mga ethnic Chinese na nagkaroon ng Filipino citizenship ay automatikong mawawalan ng Chinese citizenship. Sinasabing 10th century pa nagsimula ang pakikipagkalakaran ng mga Chinese sa Pilipinas na nagdadala ng kanilang mga produktong silk, jewelries, porcelain, spices at iba pa. Matagal na panahon na bago pa dumating ang mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan noong 1521. Taong 1565 ay nasakop ng Spain ang Pilipinas. Sangli ang naging tawag ng mga Espanyol sa mga Chinese na negosyante sa Pilipinas. Galing ito sa salitang Hokkien na Xiangye na ang ibig sabihin ay negosyo. Hokkien ang pangunahing lengguwahe sa Fujian Province, China, kung saan nanggaling ang karamihan ng mga Chinese sa Pilipinas. May kaunti ring galing sa Guangdong Province, China, kung saan Cantonese naman ang pangunahing salita. Kaya naman ang mga ethnic Chinese sa Pilipinas ngayon ay kadalasang marunong magsalita ng Hokkien, English at Filipino. Noong 1571 ay ipinagbawal ng Spain ang pagpasok ng Chinese traders sa capital city na Maynila. Kaya naman inangkla nila ang kanilang mga bangkang gamit sa pag-aangkat sa dulong parte ng Cavite City. Kaya kalaunan ay tinawag itong Sangli Point. Ang Chinatown sa Binondo, Manila ay itinatag noong 1594 ng Spanish General na si Luis Perez Dasmariñas na naging pinuno ng buong Pilipinas bilang Governor General mula 1593 hanggang 1596. Hinikayat noon ng mga Espanyol ang Chinese traders na maging Katoliko, relihiyon na dala nila sa bansa. Chinatown ang naging komunidad para sa mga nag-convert sa simbahang Katoliko. Ito ang oldest Chinatown in the world. Ito rin ay para madali silang mamonitor dahil sa kabilang parte ng Pasig River ay naroon ang walled city na Intramuros na ginawang base ng Spanish leaders. Naging mahigpit noon ang patakaran ng mga namumunong Espanyol para sa mga negosyanteng Chinese at mataas din ang tax
dahil naging magkakompetensya ang mga ito sa negosyo. Naging dahilan ito upang magsimula ng rebelyon ang mga Chinese laban sa mga Espanyol noong 1603 na tinawag na Sangli Rebellion. Pinugutan pa nila ng ulo ang dating Governor General na si Luis Perez Dasmariñas. Nagkaroon pa ng Second Sangli Rebellion noong 1639. Siyempre hindi ito pinalampas ng mga Espanyol at bumawi sa mga Chinese na nagdulot ng pagkasawi ng libo-libo sa kanila. Noong 1662 ay nagkaroon ng Sangli Massacre na utos ng Governor General kung saan mahigit 20,000 na Chinese ang nasawi. Pinapalayas na rin noon ng mga Espanyol sa Pilipinas ang mga hindi Kristiyanong Chinese, ngunit may mga nanatili pa rin. Pero dahil sa takot ay kumalat at nagtago na sila sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya naman ngayon ay kalat na ang mga ethnic Chinese sa buong Pilipinas at hindi na lang sa Binondo, Manila. Noong late 19th century ay pabagsak na ang Spanish Empire sa Pilipinas, habang sa Qing Dynasty ng mainland China naman ay nagkakaproblema sa ekonomiya at kahirapan. Marami ring gulo at giyera, lalo na nang mangyari ang First at Second Opium War kung saan kasangkot ang China. Kaya biglang dumami ang mga Chinese na pumunta sa Pilipinas para maghanap ng mas magandang oportunidad at buhay. Marami ring mga Chinese sa southern part ng China ang napunta sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Marami na ang mga ethnic Chinese na nag-asawa ng Pilipino. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala sa mga pamilya ng ethnic Chinese ang tradisyon na dapat ay Chinese lang ang kanilang aasawahin. Ang tradisyon na ito ay tinatawag na Great Wall, na tila harang sa gitna ng relasyon ng isang ethnic Chinese at isang Pilipino dahil gaano man nila kamahal ang isa't isa o gaano man katagal ang kanilang relasyon ay napaghihiwalay pa rin sa huli. Ang eksklusibong pag-aasawa ng mga Chinese ay para mapreserba ang yaman ng pamilya at makabuo ng business connections sa kapwa Chinese. Strikto pagdating dito ang mga tradisyonal na pamilya ng ethnic Chinese, lalo na sa mga lalaki nilang anak at lalong-lalo na sa panganay na lalaki na siyang tagapamahala at tagapagmana ng negosyo ng pamilya. Ang mga hindi sumusunod ay tinatakwil sa pamilya at tinatanggalan ng mana. Ang pagiging business-minded ng mga ethnic Chinese sa bansa ay nagsimula ilang siglo na ang nakalipas nang magsimula silang pumunta sa Pilipinas bilang manlalakbay na negosyante. Ito ay nakatatak na sa kanilang katauhan bilang pangunahing layunin kung bakit sila nandito sa bansa. Itinatanim ang mga katangian ng magaling na negosyante sa bawat henerasyon na itinuturo sa bahay at eskwelahan. Malaking tulong din sa Chinese community ang tinatawag nilang guangxi o ang pagkakaroon ng tiwala, matibay na relasyon at pagtutulungan lalo na sa negosyo. Kabaliktaran nito ang meron sa mga Pilipino na mahilig magsiraan at maghilaan pababa. Tinatangkilik at nirerekomenda nila ang negosyo ng bawat isa, mapa-hardware, Chinese restaurant o hanggang sa malalaking construction developers. 1.5% lang ng populasyon ng bansa ang mga ethnic Chinese, pero sila ang may-ari o kumokontrol ng 60% hanggang 80% ng ekonomiya o yaman ng buong Pilipinas. 45% naman sa top 1,000 companies in the Philippines ay pagmamay-ari ng mga purong ethnic Chinese. Malaking porsyento rin ito ang pagmamay-ari ng mga maylahing Chinese. Karamihan sa pinakamayayamang tao sa bansa ay mga ethnic Chinese, kabilang sa mga kilalang business tycoons na ethnic Chinese sina Henry C., Lucio Tan, John Gokongwei Jr. at maging si Ramon Ang. Hindi na natin maipagkakaila na makapangyarihan sila at may impluwensya pagdating sa mga patakaran at desisyon ng mga namumuno sa bansa. Ano pa sa tingin mo ang dahilan kung bakit yumayaman ang mga Chinese at nananatili namang mahirap ang mga Pilipino? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na lang tatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.